Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Pinagpalang araw po sa inyo, Kabanong, at sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Ako po ay isang anak ng magsasaka. Ang kwento kong ito ay hindi lang basta kwento ng pagnanakaw ng hayop. Ito ay kwento ng galit na matagal naming tiniis. Gusto kong ibahagi sa inyo ito dahil gusto kong mapakinggan ng lahat o ng kahit sino na handang umintindi. Na ang mga tahimik na tao, madalas sila ang may pinakamalalim na sugat. At minsan, kahit gaano ka pa kabait, kapag ikaw ay inapi ay nagiging isang halimaw. Tawagin niyo na lang akong Mario. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Anak, tumayo ka na dyan. Nagluto na ako ng lugaw para sa almusal. Opo, Nay. May 2 minuto pa naman po ko eh. Babangon ako mamaya. Ay nako, bilisan mo na dyan at makahinihintay na tayo ni Luna sa bukid. Wala akong nagawa kundi tumayo na, Kabanong, at nag-asikaso ng sarili bago mag-almusal. Ganito ang araw-araw na buhay namin ni Nanay. Gigising, mag-aararo, kakain at magpapahinga. Walang gulo at walang problema. Kami na lang ni Nanay ang magkasama sa buhay dahil maaga kasi kaming iniwan ni Tatay dahil sa isang malubhang sakit. At dahil sa kakulangan ng pera, hindi namin siya agad na ipagamot. Ang bango at itsura pa lang masarap na. Aba oo naman anak. Mas masarap yan dahil may kasamang... Pagmamahal. At siyempre, mahal ko rin po kayo. Ay, kumain ka na habang mainit pa at baka magkaiyakan pa tayo. Ihahanda ko lang ang mga dadalhin natin sa bukid. Wala talagang katulad ng lugaw nyo, Nay. Sobrang sarap. Akala ko nga nagsasawa ka na sa lugaw eh. Hayaan mo at kapag marami tayong naani at naitindang gulay bibilhan kita ng fried chicken sa bayan. Wag na po, Nay. Mga kailangan na lang po natin sa bukid at dito sa bahay. Kalasa rin naman po ng mga palakang bukid ang manok eh. Talagang maswerte kami ng tatay mo sa'yo. Hindi ka mapaghanap ng mga bagay na wala sa atin. Binata na po ako para hingin pa ang mga bagay na hindi naman natin kailangan masyado. Sayang nga lang at hindi ka man lang nakatuntong ng kolehiyo dahil sa hirap ng buhay na meron tayo. Hindi na po kailangan, Nay. Marunong naman akong bumasa at sumulat kaya okay na yon. Importante, natutulungan kita dito sa bukid. At saka, ikaw ang yaman ko, no? Salamat anak. Napakabait mong bata. Nang matapos kami ng almusal ni Nanay ay agad ako nagpalit ng damit na pantrabaho sa bukid. Mabibilad na naman kasi kami ni Nanay sa sikat ng araw. Nang masiguro na namin ang lahat ay nakahanda na, isinara ko na ang pinto at naglakad na kami patungo sa sakahan. Sa araw na yon ay kakaiba ang lamig ng simoy ng hangin. Napakaraming ibon ngayon at saka mababa ang lipad nila. Mukhang uulan mamayang gabi Aba oo nga ano. Kaya kailangan natin madaliin ang trabaho sa bukid para maihanda natin ang mga pananim. Mukhang kanina pa naghihintay si Luna sa atin Sigurado kong namiss agad tayo ni Luna, Nay. O siya, ilagay mo na sa kubo ang mga gamit natin at pakainin mo muna si Luna sa bandaron, baka nagugutom na siya. Opo, Nay. Babalik din po kagad ako para maumpisa na natin yung trabaho. Magandang umaga sa iyo, Luna. Pasensya ka na kung medyo tinanghali kami Pero huwag kang mag-alala. Dadaling kita sa madamong lugar na yon para makakain ka ng madami. Si Luna, ang kalabaw,
Halos kapatid ko na po siya, Kabanong. Siya po ang kasama namin ni nanay sa bukid. Mula kasi nang iniwan kami ni tatay ay si Luna ang kayamanang iniwan niya sa amin kasama ng maliit na lupa na aming sinasaka. Kaya hindi lang basta hayop ang turing namin sa kanya, kundi isang kapamilya at katuwang sa buhay. O tara na Luna, kumain ka na muna. Mamaya magsisipag na naman tayong tatlo ni nanay. O dito na tayo. Mukhang makakarami ka ng kain ngayon Sagana sa damo oh. Dahan-dahan kong inila si Luna papunta sa sariwang kumpol ng damo. Dahan-dahan naman itong sumunod na parang isang batang inaakay. Nag-umpisa ng kumain ng damo si Luna habang ako naman ay naupo sa tabi niya habang ngumunguya siya. Aliw na aliw akong tiningnan siya na parabang wala siyang problema. Buti ka pa Luna, damo lang masaya ka na. Kami ni nanay, eto, hanggang ngayon lumalaban pa rin sa buhay. Kaya huwag kang mawawala sa amin Ikaw na lang ang meron kami. Uy, bakit ka uminto? Busog ka na ba kagad? Huwag mo sabihing nagda-diet ka na rin Sige na, kumain ka lang. Nandito lang naman ako Ano? Sigurado ko ba na busog ka na? Baka nahihiya ka lang at ayaw mong matawag na masiba. Ako lang naman ito Tawang-tawa ko nang makita kong ipinilig ni Luna ang kanyang ulo na parabang sinasabing ayaw na niya talaga. Bumalik kami sa sakahan. Tahimik ang paligid pero medyo madilim na ang kalangitan na parabang nagbabadya talaga ng malakas na ulan. Pagdating namin sa kubo ay nakaluhod si nanay at inaani ang talong at sitaw. Itinali ko si Luna sa gilid ng kubo. Nay, tapos na po kumain si Luna. Swerte nga po niya Sariwa ang mga damo sa pinuntahan namin. Buti naman anak. O halika na rito, tulungan mo ako magpitas ng mga gulay. Mahihinog na ang mga ito, sayang naman. Opo, Nay. Nay, mukhang uulan po, Ang itim ng langit Tapos, ang mga ibon, parang hindi mapalagay sa kakalipad. Kaya nga, bukas na lang tayo mag-araro. Baka abutin pa tayo ng malakas na ulan at kidlat sa gitna. Yun nga din po sanang sasabihin ko sa iyo Naunahan mo lang talaga ako. Kaya bilisan na natin at baka abutan pa tayo ng ulan dito. Mahihirapan tayong makauwi. Matutuwa na naman ang mga pananim dahil sa madidiligan sila ng tubig ulan. Sana nga magbunga ng madami ang mga gulay natin at ang mga itatanim nating mga palay. Maswerte pa rin talaga tayo. At kahit paano iniwanan tayo ng tatay mo ng lupang isasaka. Tapos may Luna pa tayong katuwang sa bukid at sa buhay. Kaya hindi lang basta hayop at katulong sa bukid si Luna, kundi isang yaman na dapat nating ingatan. Si Luna at ang sakahan na ito na lang ang meron tayo. Kaya dapat ingatan at pahalagahan talaga natin. Oo naman, Nay. Baka kapag pinabayaan natin multihin tayo ni tatay. Ikaw talaga puro kamulto dyan. Bumabalik lang naman ang kaluluwa kapag may matinding dahilan. Natatandaan ko pa nung bata pa ako. Palagi nila akong tinatawag na anak na mangkukulam. Ang ganda-ganda nyo tapos sasabihin lang na mangkukulam kayo? Aba, hindi naman kapanipaniwala yun. Hayaan mo na lang sila. Saka bata ka pa nun. 18 years old ka na ngayon kaya kalimutan mo na yung mga nanloloko sa'yo dati. Pasensya na po kung naikwento ko ulit sa inyo Hindi na po mauulit. Tapusin na natin ito at maaga tayong uuwi. Baka abutan na rin tayo ng malakas na ulan. Habang abala kami ni nanay sa pagpitas ng mga gulay ay biglang dumating si Mang Ino, ang matandang kapitbahay namin na tanging nag-iisang mabait sa amin ni nanay. Hingal na hingal ito na parabang kami talaga ang sinadya sa bukid. Oh, Mang Ino, bakit po ganyan ang itsura nyo? Teka lang po at kukuha ako ng tubig para makainom kayo. Saan po ba kayo nang galing at pawis na pawis kayo? Ito po muna ang tubig Mang Ino. Maraming salamat dito sa tubig, iho. Bakit po kayo napasugod dito? May kailangan po ba kayo sa amin ni nanay? Rosa, Maria, may ibabalita ako sa inyo. Narinig ko sa palengke kanina, may mga nakawan ng alagang hayop sa kabilang baryo at 3 magsasaka na ang nawalan ng kalabaw nila. Ho?
Ano po? Grabe naman ang mga taong yun. Pagsasaka na nga lang ang kinabubuhay nanakawan pa. Nako sana naman hindi sila umabot dito sa San Ubaldo. Hindi malayo, Rosa. Kaya mag-ingat kayo. Lalo na't si Luna na lang ang meron kayo. Mahirap na magtiwala sa paligid. Sana naman mahuli na ng barangay para hindi na makapinsala pa sa iba. Alam na po ba daw kung sino ang nagnakaw at kung taga saan? Wala nga Pero may nakapagsabi na baka daw ibinenta na at kinatay na ng mga matador sa bayan. Bakit ba hindi na lang sila lumaban ng patas? Hindi yung nagnanakaw sila ng pinaghirapan ng iba. Iniisip ko nga na baka may makapangyarihang tao ang may hawak sa kanila. Kaya malakas ang loob nilang gawin yun Sa bagay, kung ordinaryong mamamayan lang din naman ang kukuha nun sigurado kung may konsensya naman sila. Tama ka, iho. Dahil alam nila ang hirap ng buhay ng bawat tao dito sa baryo. Kung sino man ang gumawa nun, napakawalang puso naman. Nakakalungkot lang at may mga ganitong tao pa rin sa mundo. Kaya nang malaman ko na may ganitong insidente, talagang sinadya ko kagad kayo dito sa bukid para mabalaan. Maraming salamat po sa pag-aalala nyo, Mang Ino. Walang anuman. Alam kong yan lang ang naiwan sa inyo ni Berting nang pumanaw ito. Kaya nagmamalasakit na ako para makapag-ingat kagad kayo. Huwag po kayo mag-alala at ilalagay ko sa ligtas na lugar si Luna para hindi siya madami sa kasalbahian ng mga taong yan. Siya. Mauna na ako sa inyo ha. At mukhang uulan pa lang malakas Hindi pa ba kayo uuwing mag-ina? Maaga rin po kaming uuwi, Mang Ino. Siya nga po pala. Dalhin nyo na po itong kaunting gulay bilang pasasalamat sa pagmamalasakit ninyo. Hindi na, Rosa. Ang pagtulong ko hindi paghangad ng kahit na anong kapalit. Pero sige, dahil masama ang tumatanggi sa grasya bibit-bitin ko na rin ito. Maraming salamat dito ha. Walang anuman po. Mag-iingat po kayo sa daan, Mang Ino. Aaminin ko po Kabanong sa mga oras na yon ay talagang kinabahan ako para sa alaga naming si Luna. Siya na lang ang meron kami at hindi ko papayagang may manalbahi sa kanya. Nang umalis si Mang Ino, ay kita ko rin ang pag-aalala sa mukha ni Nanay habang nakatingin sa alaga naming kalabaw. Kung dalhin na lang po kaya natin si Luna sa likod ng bahay natin, mas ligtas naman po siya dun Kahit yun din ang naiisip kong paraan, sigurado ako magrereklamo ang mga kapitbahay natin. Lalo na baka sirain ni Luna ang mga halaman nila doon. Tatali ko na lang po siya sa hindi niya maaabot na halaman. Dito na lang siguro si Luna, anak. Itali na lang natin siya ng maayos. Total dinig naman natin ang boses niya sa bahay natin. Sa bagay, malapit lang din naman po ang bahay natin dito sa bukid. At saka, lalabas-labas na lang po ako para tingnan siya mamayang gabi. Bilisan na natin at mukhang pabagsak na ang ulan. Pumapatak-patak na. Tumakbo ko sa kinaroroonan ni Luna at inayos ko ang pagkakatali niya. Dinoble ko pa ito ng makapal na lubid at itinali sa puno katabi ng kubong pahingahan namin. Si Nanay naman ay tapos na rin sa pagliligpit ng basket ng gulay at mga gamit na daladala namin. Tapos ka na ba dyan, anak? Opo, Nay. Naitali ko na po na maayos si Luna. Mabuti pa umuwi na tayo. Lumalakas na ang ulan. Huwag ka mag-alala, Luna ha. Hindi ka nila makukuha. Basta umatungal ka ng malakas kapag may naramdaman kang kakaiba sa paligid ha. Sa sandaling yun ay parang taong naintindihan ako ni Luna dahil sumagot ito sa bawat mga salitang sinasabi ko sa kanya. Medyo malakas na ang ulan na makauwi kami ni Nanay. Madilim ang paligid kahit tanghaling tapat pa lang naman. Malakas rin ang hangin mula sa malawak na bukirin. Sana naman hindi umabot ang mga masasamang loob na yun sa San Ubaldo. Kaya ipagdasal natin sa Panginoon na gabayan niya si Luna habang narito tayo sa bahay. Tsaka malay mo, binabantayan siya ni tatay. At kapag may lumapit kay Luna malalagot talaga sila kay tatay. Ginagawa mo talagang multo ang tatay mo. Kaya tay, kapag nakikita mo palang nalalapit sila kay Luna pinguti mo na kagad sila sa tenga ha. Sumapit ang gabi at hindi na nga napigilan na bumuhos ang malakas na ulan. Habang nasa silid ako naririnig ko ang malakas na ugong ng hangin kasabay ng kulog at kidlat. Napatayo ko nang biglang umungal si Luna ng malakas at tila may kinatatakutan.
Anak, narinig mo ba si Luna? Opo, Nay. Ano po kayo nangyayari sa kanya? Baka natatakot lang sa lakas ng kulog at kidlat kaya umuungol. Hindi na ako nagdalawang isip pa agad na kumuha ng lampara at nagsuot ako ng kapote para puntahan si Luna sa bukid. Hindi kasi ako sanay na umaatungal siya ng ganong kalakas. Sinukbit ko rin ang aking itak at saka nagpaalam kay nanay. Anak, huwag ka na kayang lumabas. Baka mapano ka pa sa daan eh. Nay, sa kabilang kalsada lang naman po ang kasakahan natin eh. Kaya wag po kayong mag-alala. Titingnan ko lang po si Luna, tapos babalik ako kagad. Mag-ingat ka ha. Bumalik ka agad at baka tamaan ka ng kidlat sa bukid. Isang malakas na kidlat ang dahilan para lumiwanag ang paligid. Agad kong nakita si Luna na nagpupumiglas at parang may kinatatakutan dahil nagpapanik ito. Agad kong inilawan ang paligid pero wala akong nakita na kahit ano at sino sa paligid. Tiningnan ko rin ang pagkakatali nito pero wala namang nagbago. Oh, Luna, huwag ka mag-alala. Nandito na ako. Kalma ka lang, tana. Ako to si Mario. Ako to, si Mario. Sa oras na yun ay unti-unting kumalma si Luna habang hinahaplos ko ang ulo nito. Inayos ko ang pagkakatali niya at hinaplos-saplos ang kanyang katawan dahilan para lumugbok ito at tumahimik na. Nang masiguro ko na okay na si Luna ay bumagsak na ako sa bahay. Naroon naman si nanay sa harap ng pinto at bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Sinabi ko kay nanay na ayos lang si Luna sa bukid kaya nawala ang kaba niya. Habang pinakikiramdaman ko ang paligid ay hindi ko namalaya na nakatulog na pala ako. Oh, ang aga mo atang magising anak. Ay, mabuti na lang at huminto na ang ulan. Nay, mamaya na po ako mag-aalmusal. Pupuntahan ko muna si Luna sa bukid. Titingnan ko kung kumusta na siya. Ay sige anak, baka nalubog na sa putik yon. Susunod na rin ako. Nagmadali akong magtungo sa bukid para tingnan si Luna. Basang-basa pa rin ang lupa dahil sa malakas na ulan. Pagdating ko po roon kabanong, ay kinabahan ako dahil wala si Luna sa pwesto niya tapos putulang lubid. Hindi basta napigtas lang, kundi may mga marka na parang hinatak si Luna sa lupa. Tanging kapiraso ng bakal na tali at kapirasong lubid ang nakasabit pa sa puno. Luna! Nasaan ka? Nandito na ako! Hindi maaari ito. Sigurado ko nandito lang si Luna. Mario, ano nangyayari? Bakit sumisigaw ka? Mangino, si Luna po nawawala. Ano? Nawawala? Hinanap mo na ba siya? Baka natakot lang at nakakawala nang dahil lang sa lakas ng ulan at kidlat kagabi. Narito pa po siya kagabi. Anak! Anong nangyayari dito? Nasaan si Luna? Ha? Nay, nawawala po si Luna. Ano? Nawawala? Hinanap mo na ba? Oh, tingnan nyo ito. Mga bakas ng sapatos ito ah. Hindi lang isang pares kundi 2 pares. Mukhang may kumuha kay Luna, Rosa. Kinuha nila! Kinuha nila ang tanging kayamanan natin, anak! I-report na natin ang nangyari sa barangay para matulungan nila kayo kagad. Sa mga sandaling yon ay doon ko lang nakita si nanay na sobrang nasaktan, hindi dahil sa pagod o ano paman, kundi dahil sa para na naming pamilya si Luna. Agad kaming nagtungo sa barangay hall. Putikan ang aming mga paa ni nanay na pumasok kami sa loob para humingi ng tulong. Naroon din si Kapitana at nakaupo't nagkakape sa kanyang mesa. Magandang umaga po, Kapitana. Pakitulungan naman po kami. Ninakaw po kasi ang kalabaw namin Oo nga po, Kapitana. At hindi kami pwede magkamali na ninakaw talaga yon dahil sa mga bakas ng sapatos sa putik. Kalabaw niya? O baka naman pabaya kayo kaya nawala? Sa tanda mo na yan, Rosa. Dapat marunong ka na mag-ingat sa pag-aari ninyo Kaya nga po lumapit kami dito sa inyo. Baka sakaling matulungan niyo po kami. Kung gusto mo, Rosa, papautangin na lang kita para makabayad ka sa pag-aararo mo ng bukid mo. Pero siyempre, may patong na ito.
Hindi po namin kailangan ng pera ninyo, Kapitana. Ang kailangan po namin ay tulungan nyo kaming mahanap ang mga magnanakaw na kumuha sa kalabaw namin. Aba, kayo na nga pinapautang eh. Ayaw nyo pa? Wala akong magagawa kung ninakaw ang kalabaw ninyo. Hindi nyo kasi tinatali na maayos kaya ayan. Kita ko ang pagkuyom ng mga palad ni nanay. Alam kong galit na ito sa mga oras na yon. Matalim akong tumingin kay Kapitana habang nagtatawanan ng mga kawani ng barangay. Hinawakan ko ang kamay ni nanay para pakalmahin ang galit niya. Bigo kaming lumabas ng barangay hall para makahingi ng tulong. Pasensya na kayo, Rosa. Kung may magagawa lang sana ako tutulungan ko kayo na mahanap ang kalabaw. Maraming salamat po, Mang Ino, sa malasakit niyo sa amin ni nanay. Ako na po ang bahala sa paghahanap kay Luna. Pagbabayaran nila ang ginawa nilang ito sa pamilya natin. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Ay, wala anak. Sige, mauuna na akong pumasok sa loob. Ay ganito na lang, Mario. Bukas, sasamahan kita sa palengke sa bayan. Titingnan natin kung makikita natin si Luna doon. Ibig niyo pong sabihin baka ibinenta si Luna para katayin sa palengke? Pwedeng ganun na nga, iho. Kaya agahan natin ang punta sa bayan para maabutan natin kung sino ang nagbebenta. Sige po, maraming salamat po. Pasensya na po kayo at naabala pa namin kayo. Ay walang problema. Sino bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din? Buong araw na walang gana si nanay. Nakamasid lang sa labas at nang dumilim na ang paligid, ay lumudito sa kanyang altar kung saan naroroon ang litrato ni Lola Ana at ni Tatay. Nagsindi siya ng kandila at tinaplos-saplos ang lumang kwintas na nasa altar. Patuloy sa pag-iyak si nanay. Inang, tulungan mo ko. Si Luna nawawala. Ang tanging kayamanan na iniwan sa amin ni Berting para sa aming mag-ina. Pasensya na po, Nay. Hindi ko po nabantayan na maayos si Luna kagabi. Wala kang kasalanan, anak. Pero isa lang ang ipinapangako ko. Magbabayad ang gumawa sa atin ito. Paano po magbabayad ang mga kumuha kay Luna kung hindi natin alam kung sino ang nagnakaw sa kanya? Huwag kang mag-alala. Kung kailangan kong buhayin ang natutulog na kaalaman ko ay gagawin ko. Natutulog na kaalaman po? Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Malalaman mo rin yan sa takdang panahon. Dumampi ang malamig na hangin sa loob ng bahay kahit nakasara ang pinto at mga bintana. Parang may dumaan sa likod namin. Nagulat pa ako nang matumba ang lampara na nasa altar, ngunit imbis na apoy ay naglabas ng maitim na usok na unti-unting nag-anyong parang may ulo, may balikat at may mahabang braso. Ha? Ano yun? May gumising, anak, at hindi ko alam kung kaya ko pang pigilan. Hindi lang si Luna ang ninakaw nila. Kung alam lang nila, mas malala ang binuhay nila. Ano pong nangyayari, Nay? Sinong nabuhay? Mabuti pa po magpahinga na kayo. Alam kong masakit ang pagkakawala ni Luna. Pero gagawa po ako ng paraan para mahanap kagad natin si Luna. Pagbabayaran nila ang ginawa nila. Tandaan mo yan, anak. Doon ko lang nakita na parang may kakaiba kay nanay. Iba ang kanyang boses. Parang walang takot at parang siya pa ang dapat katakutan. Pumasok sa silid si nanay ng tahimik at naiwan ako na naguguluhan sa nakita kong kakaiba sa usok kanina at ang kinikilos ni nanay. Nang gabing yon ay hindi ako nakatulog dahil sa pag-aalala kay Luna. Kinabukasan, Nay, wag na po kaya muna kayong pumunta ng bukid. Magpahinga na lang po muna kayo habang nasa palengke ako sa bayan. Mario, umalis na tayo at baka hindi na natin maabutan ng mga magbebenta ng kalabaw. Opo, nariyan na po, Mang Ino. Nay, dito na lang po muna kayo, ha? Sasama ako. Gusto kong makita kung sino ang kumuha kay Luna. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko sila nakikita. Pero, Nay... Hayaan mo na ang nanay mo, Mario. Naintindihan ko siya. Sige na, umalis na tayo at naghihintay na yung sasakyan. Mabuti na lang at mabait si Mang Ino at ang anak niya. Kaya sinamahan nila kami patungo sa bayan para mahuli ang kumuha kay Luna.
Tahimik lang si nanay at may binubulong habang hawak-hawak ang kwintas ni Lola. Ilang minuto lang naman ay nakarating kami sa pamilihang bayan. Naroon na nga ang mga nagbebenta ng mga hayop at mga gulay. Tingnan natin kung may nagbebenta ng kalabaw. Dito palagi dinadala ng mga magnanakaw ang mga nadadali nila eh. Hindi po ba si Tasyo at Pilu yun? Aba, oo nga no. Ano kayang ginagawa nila dito sa palengke ng ganito kaaga? Luna? Si Luna yun! Hindi ako pwedeng magkamali! Nasaan po, Nay? Nakita niyo po si Luna? Dahan-dahang lumapit si nanay sa isang pwesto na may nakabitin na tenga. May maliit na gupit sa gilid yung hiwa na kami lang ni nanay ang nakakaalam at ang nagpatibok na matindi sa puso ko nang makita ko ang pamilyar na hikaw na inirigalo ko sa unang kaarawan ni Luna noon. Napatras si nanay at nanginginig. Anong nangyayari? Hindi. Kami lang ang may alam niyan. Kami lang. Si Luna, hindi pwede ito. Agad na tiningnan ni Mang Ino ang nakasabit na tenga. At mukhang bagong katay lang ito. Narinig kong tinanong ni Mang Ino kung sino ang nagbenta ng kalabaw at napakuyom ang mga palad ko nang marinig ko kung sino ang nagbenta kay Luna. Ang mga lintik na yon, talagang hindi katiwa-tiwala mga mukha eh. Paano? Saan ka pupunta? Walang iya kayo! Pagbabayaran yung ginawa nyo kay Luna! Malaki na naman ang napagbenta natin, parang Pilo, ano? Oo nga eh. Talagang jackpot tayo sa kalabaw na yon. Hindi na ako nakapagpigil at inundayan ko ng malakas na suntok si Tasyo habang nakatalikod. Bumagsak siya sa lupa habang inaawat naman ako ni Pilo na kasamahan niya. Nagkaroon ng gulo sa palengke at hindi ko na talaga napigilan ng galit ko. Itinapon pa ni Tasyo ang upos ng sigarilyo sa harapan ko bago ito nagsalita. Ano ba problema mo? Bigla ka na lang nanununtok, bata. Mga magnanakaw kayo! Ninakaw niyo si Luna! Ano? At anong pinagsasabi mo dyan? Wala kaming ninakaw kaya huwag kang basa-basa nang bibintang, ha? Pag na kayo magkaila, Tasya, Pila, sinabi na ng pinagbenta nyo ng kalabaw na kayo ang nagbenta sa kanila. Mang Ino, ang tanda-tanda nyo na, nang bibintang pa kayo, ha? Tama na, Tasyo, tara na! Ayusin mo, bata, ha? May araw ka rin sa akin, hindi pa tayo tapos. Magnanakaw! Mag-ingat kayo sa mga taong yan! Baka mawalan rin kayo ng mga hayop! Tama na, anak! Makikita ng dalawang yan kung sino ang inagrabyado nila! Nahinto kami ni Mang Ino maging ang mga tao sa palengke nang biglang parang huminto ang paligid. Hindi gumagalaw ang mga langaw at ang ibang insekto at parang natakot sa paglipad. Habang si nanay ay bumulong ng salitang siya lang ang nakakaintindi. Kita ko ang pagtataka at kaba sa mukha ni Mang Ino habang nakatingin sa akin. Ano nangyayari? Bakit parang huminto ang paligid? Hindi ko rin po alam, Mang Ino. Luna, bantay ng pamilya. Ibabalik natin ang hustisya. Ipakita sa mga nang-aapi. Nay, ano po bang sinasabi niyo? Hindi ito simpleng pangyayari. Ito ang lumang ritual ng aming lahi at ngayon, gumising na. Ritual? Lahi? Mabuti pa eh, umuwi na tayo at i-report natin kay Kapitana na alam na natin kung sino ang nagnakaw ng kalabaw niya. Yumuko si nanay at parang may dinampot at isinilid sa kanyang bulsa. Habang sakay kami ng sasakyan ni Mang Ino, ay hindi ko pa rin maipaliwanag ang nangyari sa palengke. Parang nanibago ko kay nanay. Hindi ko man naiintindihan ang sinasabi niya, ay ramdam ko ang lakas at galit sa boses niya na parang hindi simpleng galit lang. Teka, hindi po ba motor ni Tasyo at Pilo yung nasa harapan ng barangay hall? Oo nga no. At mukhang sila pa ang nagrereklamo kay Kapitan. Ang kapal din ng mukha talaga ng magnanakaw na sila pa ang nagsumbong. Ano na naman ang kailangan nyo? Sinabi ko na sa inyo na wala akong magagawa sa nawawala nyong kalabaw na yan. May magagawa po kayo dahil ang magnanakaw ay sina Pilo at Tasyo. Alam mo, kanina ka pa eh. Hindi ba sinabi ko sa iyo na wala kaming ninakaw sa inyo? Malinis ang konsyensya ko. Oo nga po, Kapitana. Sa palengke pa lang sa bayan eh, inatake na kami ng batang yan eh. Totoo ba sinasabi ng mga tauhan ko? Sila ang pinagbibintangan nyo? Mawalang galang na po, Kapitana, ano? Ang nagsabi ay mismong tindahan ng karne na silang dalawang nagbenta ng kalabaw na hinahanap na mag-ina. Dahil lang sa sinabi,
Pero hindi nyo mismo nakita na binebenta nila ang kalabaw sila na kagad ang nagnakaw. Ino naman, parang tumatanda ka at ang paurong yan Anak, umuwi na tayo. Hindi natin makukuha ang hustisya kung magrereklamo lang tayo. Tayo na. Tama iho, sundin mo na lang ang nanay mo. At sa susunod, huwag kayong pabaya sa mga alaga ninyo. Ay, sorry, nag-iisa nga lang palang kalabaw na yon. Inis na inis ako kay Kapitan ng Tinding ng mga sandaling yon, Kabanong. Dahil parang wala itong pakialam at kinakampihan pa ang mga magnanakaw. Bago kami umalis, ay tiningnan muna ni Nanay silang lahat ng masama. At Kabanong, iba po talaga ang naramdaman kong kilabot sa kakaibang ngiti ni Nanay. Parang hindi siya ang nanay ko. Paano? Uuwi na ako. Nalulungkot ako sa sinapit ni Luna. Maraming salamat po, Mang Ino. Salamat din po sa anak nyo sa pagsiservice sa atin kanina. Hindi na po kami personal na nakapagpasalamat. Ay, walang anuman, iho. Mabuti pa kausap-kausapin mo ang nanay mo. Dahil alam kong hindi siya okay ngayon dahil kay Luna. Kailangan ka ngayon ng nanay mo. Opo, Mang Ino. Ako na po ang bahala kay Nanay. Malalampasan din po namin ito. Ang importante alam na natin kung sino ang totoong magnanakaw. Kaya nga babalaan ko rin ang mga kapitbahay natin at baka sa kanilang hayop naman ang tirahin ng mga alagad ni Kapitana. Nagpaalam na si Mang Ino at agad naman akong pumasok ng bahay. Nakaupo lang si Nanay at tulala at bakas na bakas ang galit at pagod sa mga nangyayari. Parehas bigo ang mga puso namin sa pagkawala ni Luna dahil alam namin na kailanman ay hindi na namin siya makakasama. Tahimik ang loob ng bahay at paligid. Mas tahimik pa sa ordinaryong araw namin ni Nanay araw-araw. Wala na po talaga tayong aasahan kay Kapitana. Kahit kaharap na natin ang mga magnanakaw ang kakapal pa rin ng mga mukha nilang mag-deny. Hindi pa ito ang huli, anak. Ito pa lang ang simula sa ginawa nila. Hindi lang basta simula, kundi pagbabalik. Kanina niyo pa po yan sinasabi na Gusto niyo po bang magpahinga na lang muna? Anak, may mga bagay na hindi ko sinasabi sa'yo. Mga bagay na dapat sana'y hindi na muli pang lalabas, pero... Pero ano po? Kung ano man ang nagising ngayong araw, yon ang kapangyarihang itinatago ko sa'yo buong buhay mo. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko sa mga sinasabi ni Nanay sa akin. Naramdaman ko ang pagbigat ng hangin at hindi lang yon dahil may kasama itong amoy ng lupa. Humawak sa dibdib niya si Nanay at tumingin sa kanyang maliit na altar. Kinabukasan ay maaga kaming nagising ni Nanay at ramdam ko ang kaibahan ng mga araw na may luna pang naghihintay sa amin sa bukid. Kinabukasan, Nay, pupunta po ba kayo sa bukid? Oo anak, kailangan nating ituloy ang buhay kahit wala na si Luna. Mas magiging malungkot ang tatay mo kung pati ang sakahan pababayaan na rin natin. Nang umagang yun, hindi ko maiwasang maging masaya kahit mabigat pa rin ang pagkawala ni Luna. Kailangan kasi namin magpatuloy sa buhay dahil ang bukid na lang ang pinagkukunan namin ng pang-araw-araw ni Nanay. Nagbihis lang ako ng damit pambukid at sabay na kaming umalis ni Nanay. Pupunta na ba kagad kayong mag-ina sa bukid? Opo, Mang Ino. Kahit mabigat at malungkot pa rin dahil wala na si Luna kailangan namin magpatuloy. Kung gusto nyo ipapairam ko muna sa inyo yung isa ko pang kalabaw sa kabilang baryo para naman may katuwang pa rin kayo. Hindi na po kailangan, Mang Ino. Babalik si Luna at gumising na siya. Paano? Pagpasensya niyo na po si Nanay. Pati nga po ako medyo naguguluhan na sa mga ikinikilos at sinasabi niya Maaring dahil sa pagkawala yun ni Luna. Alam mo naman na yun lang ang alaala ng tatay mo sa inyo tapos sinalbahe pa ng mga lokong yon. Mukhang mahirap na po namin makuha ang hustisya para kay Luna. Kung mukhang si Kapitana pa po ang boss ng mga magnanakaw na yun. Malamang tama ang hinala ko na may humahawak nga sa mga magnanakaw na yan At hindi malayong si Kapitana nga yun. Ang malas lang ng baryo San Ubaldo na ang leader pa ang gumagawa ng masama sa mga tao dito. Sana nga po, wala nang sumunod pa na nakawan dito sa atin. Kawawa naman ang mga maliliit na magsasaka kung nanakawan pa sila. Kaya nga Ay nako. At kung sa akin nila gagawin yan malalagot talaga sila sa akin.
O sige po, magpapaalam na ako. Susundan ko pa po si nanay sa bukid. Maraming salamat po ulit sa lahat ng tulong ninyo. Napatakbo ko sa sakahan namin nang makita ko si Kapitana Tinding at ang dalawang magnanakaw na nasa harapan ni nanay. Naririnig ko ang pagtatawanan nila habang wala namang reaksyon si nanay na nakatingin lang sa kanila. Tsaka sa gwapo namin ito ni Pilo, pagbibintangan kami magnanakaw. Parang napakasakit naman nun, Aling Rosa. Tasyo, ama na yan. Hayaan na lang natin silang magluksa sa pagkawala ng alaga nila. Anong ginagawa niyo dito? Huwag ka magkalala, iho. Nandito kami para alokin muli ang nanay mo na humiram na lang muna sa akin ng pera para naman may pang-araro kayo dito sa sakahan ninyo. Malit lang naman ako magpatubo eh. Oo nga, kesa naman magmukmuk kayo at kung ano-anong ipinaparatang sa amin na kami ang nagnakaw ng kalabaw ninyo. Tanggapin nyo na lang inaalok ni Kapitana. Tanggapin nyo na lang, iyo, para wala nang marami pang usapan. Nung umagang yon, kahit wala pang masyadong sikat ang araw, ay talagang nakaramdam ako ng pag-init ng katawan ko sa galit sa kanila. Hindi ako nagdalawang isip na hugutin ang sukbit kong itak at kita ko ang pagtaas pa ng kilay ni Kapitana Tinding. Hindi namin kailangan ng tulong ng kahit na sino, lalo na kung magagaling sa katulad ninyong magnanakaw. Kaya pasintabi na po habang may paggalang pa ako umalis na kayo dito sa lupa namin at para hindi tayo magkagulo. Ang tapang mo rin talaga, bata. Baka nakakalimutan mo kung sino ang kasama namin. Oo, kilalang kilala ko. Kaya nga nakikiusap ako na umalis na kayo habang iginagalang ko pa kayo. Kung wala rin kayong magandang sasabihin sa amin, mabuti bang umalis na kayo? Nagmana nga sa iyo ang anak mo, Rosa. Mabaho ang bunganga, bastos kung magsalita. Tara na, Tasyo, Pilo. Kung ayaw nila, huwag pilitin. Bahala sila mag-ina ang mag-araro sa bukid nila. Nay, ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako anak. Sige na, umpisahan na natin ayusin ang bukid. Marami sa mga tanim nating gulay ang naapektuhan ng malakas na ulan eh. Huwag po kayo mag-alala. Balang araw, karma na ang gaganti sa kanila para kay Luna. Malapit na anak. Kaya sige na, magtrabaho na tayo. Sa totoo lang po, Kabanong, habang nagtatrabaho kami ni nanay, ay naiiyak ako sa tuwing tinitingnan ko ang puno kung saan ko tinali si Luna. Gusto kong sisihin ang sarili ko dahil hindi ko nabantayan ng maayos si Luna ng gabing yon. At sana hindi ako agad umalis para hindi nakalapit ang mga magnanakaw. Pero nangyari na ang lahat at malayo nang maibalik pa sa amin si Luna ng buhay. Luna, patawarin mo ako kung hindi kita nabantayan. Maya-maya'y may kumalos ko sa damuhan. Ha? Luna? Ikaw ba yan? Bumalik na siya anak at pagbabayarin ng gumawa sa kanya ng kasalbahihan. Paanong nangyari yun, Nay? Patay na si Luna at kita natin pareho ang tenga niya sa palengke. Paano siya babalik sa atin? Mahirap man pong tanggapin pero kailangan na natin patahimikin si Luna, Nay. Sigurado ko kasama na siya ni Tatay at ni Lola sa kaharian. Walang tatahimik hanggat hindi ko sila napaparusahan. Ano po bang mga sinasabi niyo, Nay? Ipaluwanag niyo nga po sa akin at paano mo sila paparusahan? Isusuplong po ba natin sila sa pulis? Pero isa lang naman ang sasabihin nila sa atin na sa barangay muna tayo lumapit, di ba? Buhay ang kinuha nila kaya buhay din ang magiging kapalit. Huwag ka na lang makialam anak. Ako na ang bahala. Sige na, umuwi na tayo at mukhang wala rin naman tayong matatapos na trabaho ngayong araw. Hindi ko alam kung anong mas mabigat, yung galit ko sa pagkawala ni Luna o ang lungkot ng nanay ko. Ramdam ko na masyado siyang naapektuhan sa nangyari kaya kung ano-ano na ang naiisip niyang gawin para ipaghiganti si Luna. Pero nung gabing yon, may nasaksihan akong kakaiba sa ginawa ni nanay. Na nakaramdam ako ng kilabot at matinding takot. Ina ng dilim, kulam at barang, ako'y pakinggan sa aking mga hinaing. Bigyan ako ng lakas para magtagumpay sa aking mithiin. Malino ang mga narinig ko. Paanong natutunan ni nanay ang mga ganong salita? Biglang natumba ang bote sa lamesa. Ang hugis na nakita ko nung unang gabi na nagdasal si nanay sa altar. Ito ulit. Paanong nangyari yun? Anak, hindi ko na kayang pigilin.
Huwag niyong sabihin na totoong sinasabi nila sa iyo nung bata pa ako. May mga bagay sa lupa na hindi dapat ginagalaw. Pero ninakaw nila si Luna. Ninakaw nila ang tagapangalaga natin. At kapag gising ang lupa, laging may hinihinging kapalit. Buong gabing hindi ko maiprocess ang mga ginawa ni nanay. Sa mga salita niya, alam kong may hindi siya sinasabi sa akin, pero ramdam ko na may kakaibang kalaman siya na ginagawa para gumanti sa mga nagnakaw kay Luna. Hindi ko alam kung paano ko mapipigilan si nanay sa masamang binabalak niya, pero wala akong lakas at kaalaman kung paano ko makokontrol yon. Kinabukasan ay nakakagulo ang mga tao sa paligid. Nang lumabas ako sa silid ay wala doon si nanay. Nay! Nay! Nasaan po kayo? Baka nasa bukid si nanay. Ah, Maria, bakit nagmamadali ka? Inaanap ko po si nanay eh. Nakita ko may daladalang basket patungo sa bukid. Ay, akala ko kung saan na nagpunta si nanay eh. Teka, bakit po pala parang nakakagulo mga tao? Ano pong meron? Ay nako, alam mo ba si Tasyo? Mukhang kinakarma na. Paano pong kinakarma? Sabi-sabi ng mga tao kanina may malubhang karamdaman daw na tumama kay Tasyo. At ayon sa asawa nangingisay sa loob ng banyo. Ano daw pong klaseng sakit? Wala rin makapagsabi. Pero mabuti nga sa kanya at nang matigil na yung pagnanakaw nila ng mga hayop sa mga baryo. Karma lang niya yon. Ito na kaya yung sinasabi ni nanay na pagiganti ng lupa para kay Luna? Anong binubulong-bulong mo dyan, hoy? Puntahan mo na ang nanay mo at sigurado akong malungkot na naman yun sa pagkawala ni Luna. Naglakad ako patungo sa bukid at naroon nga si nanay na nagbubungkal ng lupa at nagtatanim ng mga binhi ng mga gulay. Nakatitig lang ako sa likuran niya habang abala siya sa kanyang ginagawa. Ramdam ko ang malamig na hangin at ang kakaibang amoy ng lupa na parabang malansa. Hindi na kita ginising, anak. Wala naman tayo masyadong gagawin sa bukid. Naghanda na ako ng almusal sa mesa. Kumain ka na ron. Nay, alam niyo na po ba yung nangyari kay Tasyo? Umpisa pa lang yon, anak. May mga susunod pa. Huwag kang mag-alala. Mabibigyan natin ng hustisya si Luna. Pero Nay, hindi po ba kasalanan sa Diyos ang ginagawa niyong paghiganti sa kanila? Hindi niyo man po sabihin sa akin, alam kong gumagamit kayo ng black magic para gantian sila. Bakit, anak? Sa tingin mo, hindi rin makasalanan sa Diyos ang ginawa nila sa alaga natin? Nay, hayaan natin ang karma ng Diyos ang sumingil sa kanila. Huli na ang lahat, anak. Nag-uumpisa na ang pagbawi ng lupa at hindi ko na yun mapipigilan pa. Huwag niyong gawing masama ang sarili niyo para sa mga masasamang taong kagaya nila. Nay naman, alam ko makokontrol niyo pa ang sumpa na ibinigay niyo sa kanila. Sige na po, ayoko mapahama kayo eh. Hindi ako mapapahamak, anak. Alam ko ang ginawa ko. Nararapat lang sa kanila yan. Maria, Rosa, mabuti na lang at naabutan ko kayo dito. Bakit po, Mang Ino? May nangyari po ba? Nahanap kayo ni Kapitana Tinding Sinasabi nila na kayo daw mag-ina ang posibleng gumawa ng kakaiba kay Tasyo. At bakit naman daw po kami ang sisisihin nila tungkol sa nangyari kay Tasyo? Hindi ko rin alam. Kakaiba ang nangyari sa kanya Parang sinasakal lang hindi nakikitang nila lang. Kaya habang wala pa sila umalis na muna kayo at magtago baka kung anong gawin nila sa inyong mag-ina. Hindi po kami aalis dito, Mang Ino. Wala kaming ginagawang masama kaya hindi ako natatakot sa kanila. Pero Nay, hindi man lang nakinig sa amin si Inay. Nagtungo lang ito sa sakahan at nagbungkal ng lupa para sa kanyang mga bagong binhi ng gulay. Aalis na sana si Mang Ino nang maaninag at marinig namin ng mga taong paparating. Nako, mukhang nariyan na sila, Kapitana. At kasama pa talaga si Tasyo. Hay! Nasa! Anong ginawa mo kay Tasyo, ha? Bakit pong nanay kong pinagbibintangan nyo dun sa nangyari kay Tasyo? Hindi ba't kayo lang naman ang nanay mo ang may galit kay Tasyo dahil pinagbibintangan nyo na sila ang nagnakaw ng kalabaw ninyo? Hindi porkit galit kami sa magnanakaw, ako na ang gumawa niyang kay Tasyo. Alam mo ang totoo, Kapitana, kung sino ang totoong biktima dito. Hindi po ba? Kapitana naman, sila na nga ang ninakawan sila pa ang lalabas na masama. At paano kayo nakakasiguro na si Rosa o si Mario nga ang gumawa niyang kay Tasyo?
di ba sinabihan nyo rin silang dalawa na hindi naman nila nakita na sila Pilo at Tasyo ang nagbenta ng kalabaw doon sa tindera. Kaya hindi kayo naniwala. May nakapagsabi sa amin, Mang Ino, na nakikita si Aling Rosa sa kanilang bahay na nakaluhod at nagdarasal. Ano, Pilo? Nagdarasal habang nakaluhod? Abay, Kristiyano ka ba? Opo. Sa loob ba ng simbahan ng mga taong nagdarasal doon hindi lumuluhod? Sabihin mo nga sa akin na mali ang tanong ko sa iyo. Bakit ba palagi mo nalang ipinagtatanggol ang mag-inang yan, Ina? Dahil mali ang paratang mo sa kanila, Kapitana. Ikaw ang leader ng baryo pero parang ikaw pa ang gumagawa ng gulo sa mga nasasakupan mo. Tama na yan. Layuan mo na ako. Hindi ko na kaya. Tasyo, ano nangyayari sa'yo? Narinig ko na naman ang yabag ng kalabaw. Tumatakbo sa tenga ko. Sa sandaling yun ay nahinto at natakot na ang lahat ng biglang may lumabas na mga bangaw sa bibig, mata at ilong ni Tasyo habang nakahawak sa kanyang leeg at tila ba sinasakal ang sarili. Nagkagulo ang mga naroon. Ang iba ay sinasabing nasaniba ng demonyo si Tasyo at ang iba naman ay nabarang daw. Habang nakakagulo ay napatingin ako kay nanay na hinihimas ang kanyang suot na anting-anting ni Lola. Diyos ko, Tasyo, ano nangyayari sa'yo? Bakit may mga bago na lumalabas sa katawan mo? Dali na natin siya sa ospital. Dali! Baka kung anong sakit ang meron sa kanya, baka makahawa pa! Hindi kaya barang ang nangyayari kay Tasyo. Ganito nangyari sa kaibigan ng tatay ko doon Nilalabasan ng insektong katawan hanggang sa bawian ng buhay. Sinisingil lang siya ng lupa. At iyan ang unang singil. Anong pagsingil ang sinasabi ng nanay mo? May kinalaman ba siya sa nangyayaring ito, Mario? Wala po. Alam niyo naman po na maraming ninakawan ng kalabaw si Tasyo at malamang sinisingil na siya ng karma niya. Sa bagay, sa dami ng ninakawan nila ng hayop baka karma na ang gumaganti para sa mga taong inagrabyado nila. Sana lang wala nang sumunod pa. Oo nga po, nakakaawa naman po si Tasyo at kailangan niya na rin sigurong tanggapin ang karma na nakahain sa kanya. Ang bawat sakit at pang-aagrabyado sa kapwa ay may kaukulang parusa at ang lupa na ang bahalang maningil sa kanila. Kung bara nga yun, talagang malaki ang sumpa at galit sa kanya ng gumawa nun. Lumipas pa ang mga araw at binawian na rin ng buhay si Tasyo dahil sa walang makuhang findings sa mga doktor kung ano ang nangyayari sa kanya. Mas lalong naging mainit ang mata sa amin ni Kapitana Tinding at ng ilang mga taong kampi sa kanya. Alam kong si nanay ang may gawa nun, pero alam kong ginawa lang niya yon dahil sa matinding galit at hindi ko siya basta masisisi kahit alam kong mali ang ginagawa niyang pagganti. Salamat naman po sa Diyos, Nay. Kahit wala po tayong palay at alagang kalaboy, sobrang hitik naman yung mga bunga ng mga gulay natin. Dahil yan sa pagmamahal natin sa ginagawa natin at sa ating lupa. Pakiusap ko lang, Nay, na tigilan niyo na po yung pagganti sa kanila. Tama na ang pagkawala ni Tasyo. Sigurado kong pinagbabayaran na niya yung mga kasalanan niya. Talagang ayaw mong lubayan ng mga tauhan ko, Rosa! Pinatay mo na si Tasyo. Ngayon naman si Pilo na wala ng boses. Bakit niyo po ba sa amin sinisisi ang lahat? Dahil ilang beses na may nakakita sa nanay mo na nakaluhod at tila sumasamba sa lupa. Isa lang ang ibig sabihin, bruha ang nanay mo. Grabe naman po ata kayo, Kapitana. Wala po kayong karapatang sabihan at tawagin ang nanay ko ng ganyan. Ito ang tandaan niyo, mag-ina. Sa oras na may mangyari pang masama sa mga tao ko o anuman dito sa baryo, malalagot kayo sa mga tao. Kanya-kanyang bulungan ng mga tao habang nakatingin sa amin si nanay. Habang wala naman ako makitang anumang reaksyon sa mukha ni nanay na natatakot siya o nababahala sa pwedeng gawin sa amin ng mga tao. Wala kaming imikan na dalawa habang nagtatanim at nag-harvest ng mga gulay. Tila ba parehas kaming nakikiramdam sa isa't isa. Nagsisimula na ang pangalawang pagbawi ng lupa sa mga may sala. Pwede ba, Nay? Tama na. Hindi ba kayo natatakot na mapahamak tayong dalawa sa mga tao? Hindi tayo tatantanan ni Kapitana hanggat hindi nila napapatunayan ang paratang nila sa inyo. Gaya ng sinasabi ko sa'yo, wala na akong magagawa dahil hindi ko na kontrolado ang mga nangyayari sa kanila. Tapos ano, mamamatay rin po si Pilo? Kung pwede ko nga lang bawiin sa lupang sinasabi niyo yung sumpa gagawin ko para matigil na ito Hindi tayo masamang tao, Nay.
Alam kong mahirap at hindi pa natin matanggap na wala na si Luna pero mali ito. Oh, anong pinagtatalunan yung mag-ina dyan? Napadaan lang ako para silipin ng mga alaga kong manok sa lote ko dahil baka kulang na rin eh. Wala po, Mang Ino. May pinag-uusapan lang po kami ng nanay ko. Narinig nyo na ba yung balita tungkol kay Pilo? Nawalan daw ng boses parang naging pipi. Siguro iisa lang ang gumawa ng barang sa kanila. At alam kong kahit mali yun kinakarma na talaga sila. Sabi nga din po ni Kapitana. At kami na naman ang pinagbibintangan nila. Ay, pambira talaga si Kapitana. Ano yon? Lahat ng mangyayari sa baryo sa inyo sisisi. Parang may mali naman yata doon. Nararapat lang yun sa kanila. Pinagbabayaran lang nila ang kanilang mga kasalanan. Kumusta ka na pala, Rosa? Tanggapin mo na yung inaalok kong ipahiram ang kalabaw ko sa iyo para makapagsimula na kayo makapagtanim ng palay. Huwag na po, Mang Ino. Ang palaging pagsuporta po ninyo sa aming mag-ina ay malaking tulong na. At tatanawin ko po yung malaking utang na loob. Basta kung kakailanganin nyo sabihan nyo lang ako ha, para maipadala ko dito sa San Ubaldo. Sige po, maraming salamat po, Mang Ino. Ang dami na po naming pagkakautang sa inyo Para ko ng kapatid ng nanay mo at parang ikaw naman pamangking ko. Mabuti na lang at may Mang Ino kaming laging handang magbigay ng tulong sa amin ni nanay. Kinagabihan, habang nagbabasa ako ng paborito kong comics ay nakaamoy ako ng amoy basang lupa at tunog ng mga yabag ng hayop sa labas ng bahay. Paglabas ko ay naroon si nanay sa kanyang maliit na altar at nakatitig lang sa mga larawan. O bakit hindi ka pa natutulog? Maaga pa tayo maglalako ng gulay sa baryo. May naamoy po ba kayo? O kahit naririnig man lang, Nay? Huwag mo nang pansinin yon. Matulog ka na. Pero kabanong kapag naamoy ko po ang amoy na yon, ay alam kong may mangyayari na namang kakaiba sa baryo kinabukasan. Madaling araw na ako nang dalawin ng antok. Ramdam ko na ang sikat ng araw sa mukha ko galing sa siwang ng bintana nang magising ako kinaumagahan. Napabalikwas pa ako nang makarinig ako ng sunod-sunod na pagkalabog sa bubong ng aming bahay. Ha? Ano yun? Nay? Nasaan ka? Rosa! Lumabas ka dyan! Harapin mo ka! Nay, ano pong nangyayari? Bakit sumisigaw si Kapitana Tinding? Dahil pati siya ay sinisingil na rin ng lupa, anak. Bruha ka! Salot ka sa San Ubaldo! Bakit po kayo sumisigaw, Kapitana? Alam kong alam mo ang pinaggagawa ng nanay mong bruha! Matapos mong patayin si Tasyo nawala naman ang boses si Pilo! Ngayon naman, pinatay mo ang mga alaga kong hayop! Ano na naman ba ito, Kapitana? Huwag kang makialam dito, Ino! Bruha ang babaeng yan! Pinatay niya mga alaga ko! At paano naman po papatayin ng nanay ko mga alaga nyo? May mga security guard naman kayo, di ba? Hindi ko alam kung paano pero sigurado kong dahil sa may lahing mangkukulam ang nanay mo. Kaya ano pang ginagawa niyo? Huliin ang mag-inang yan at dalhin sa barangay! Bigla na lang may humawak sa braso ko at tinila ko palabas ng bahay. Ganon din kay nanay, 2 alalay ni Kapitana ang kumuha sa kanya at binitbit kami patungo sa barangay hall. Wala akong nakitang anumang reaksyon kay nanay kundi sumilay lang ang kakaibang ngiti sa kanya. Itali sila mag-ina sa gitna ng kalsada! Ako na lang po itali nyo. Huwag nyo na idamay ang nanay ko. Kapitana, huwag mo naman gawin ito sa mag-ina. Wala silang ginagawa kasalanan sa inyo. Sige mga kabaryo, sabuyan sila ng asin at bawang. Baka sakaling lumabas ang tunay na anyo ng mga yan. Tama na! Wala kaming kasalanan! Hindi kami aswang! Ganyan din ang sinasabi ng mga aswang noon bago sila kumain ng tao. Ginagawa ninyo mga bagay na hindi ninyo naiintindihan. Isa lang ang masasabi ng lahat ng taong narito. Bruha ka, Rosa! Bruha! Dapat sa inyo parusahan! Tabunan nyo na ng asin ang mga yan! Tama na! Hindi kami masama at lalong hindi kami aswang! Pasensya na kayong mag-ina. Wala akong magawa. Lahat ng tao ay naniniwala kay Kapitana. Wala kayong dapat ihingi ng pasensya, Mang Ino. Mabuti pa po umuwi na kayo habang maaga pa para hindi na kayo madamay. Anong ibig niyo sabihin, Nay? May mangyayari pa po bang hindi maganda? Ano bang sinasabi mo, Rosa? Ilang araw na kitang napapansin na parang hindi na ikaw yan na. Simula na mawala si Luna sa inyong mag-ina. Dahil ang narito ngayon ay ang sumpa ng lupa, Mang Ino.
Alam kong hindi nyo to maiintindihan pero hanggat hindi pa lubos na nagigising ang sumpa, iligtas na ninyo ang inyong sarili at huwag na huwag ninyong bubuksan ang pinto at bintana. Sige na po, Mang Ino. Sundin niyo na lang po sinasabi ni Nanay. Kami na pong bahala dito. Nang makaalis si Mang Ino, ay biglang nagdilim ang paligid kahit sikat na sikat ang araw nang itali nila kami sa gitna ng kalsada. Kita ko sa mga mukha ng mga taga-baryo ang pagtataka habang nakatingin sa langit. Maya-maya pa'y narinig ng lahat ang tunog ng mga bangaw at nagsiliparan nito sa kinaroroonan namin ni Nanay. Nay, ikaw po ba may gawa nito? Hindi na ako ang nanay mo. Ako ang may hawak ng sumpa ng lupa at pagbabayaran nila ang ginawa nila sa inyo. Sinasabi ko na nga ba totoong bruha ka, Rosa! Hindi nga ako nagkamali na ikaw ang gumagawa ng lahat ng nangyayari sa San Ubaldo! Kami ang biktima dito at hindi kami ang masama. Ninakaw ng mga tauhan mo ang alaga naming si Luna. Kaya kung may masama man dito, kayo yun! At talagang iniiba mo ang usapan, ha? Dapat sa mga katulad ng nanay mo na bruha ay mawala! Sige, tapunan na kasi ng mga yan! Huwag kayong matakot! Hindi ko maipaliwanag ang pangyayaring yon nang biglang tumilapon ng mga timba ng asin sa lupa at mas dumami ang mga insektong nasa paligid. Nagsigawan ng mga tao at nagsipagtakbuhan. Tanging si Kapitana at ang kanyang mga alalay na lang ang natira habang nanatili kaming nakatali ni Nanay. Pinatunayan mo lang talaga na bruha ka, Rosa! Kagaya ka rin talaga ng tatay mo. Masamang tao at mapanlinlang sa kapwa. Ano? Paano mo nakilala ang tatay ko, ha? Dahil ang tatay mo ang pumatay sa asawa ko. Tindeng, katulad ka rin ng tatay mo na mapanglamang sa kapwa at abusado sa kapangyarihan. Hindi na si Nanay ang kasama ko. Pero sino? Biglang lumabas sa likod ni Nanay ang isang anino na may mahabang kamay kaparehas ng nakita ko noon sa altar habang nagdarasal ng hindi maintindihan na salita si Nanay. Matalim ang tingin ni Nanay kay Kapitana at tila galit na galit. Maya-maya lang ay mas kinabahan ako nang maramdaman kong parang lumindol. Nay! Lumilindol! Apo, huwag kang mag-alala. Bahagi yan ng sumpa ng lupa para sa mga taong lumapastangan sa inyo pati na rin kay Luna. Lola Ana, paano nangyari yun na nasa katawan kayo ni Nanay? Dahil ang nanay mo ang nagmana ng aking dugong mambabarang. Sinasabi ko na nga ba't barang nga ang nangyari kay Pilo at Tasyo? Pati na rin sa mga alaga kong hayop. Wala kayong kasing sama, Rosa! Alam na namin na ikaw ang boss at leader ni na Pilo at Tasyo na mga nagnakaw ng hayop ng iba para ibenta sa palengke. Hindi ba't mas masama ang ginagawa nyo? Wala akong kinalaman sa mga nakawan na nangyayari sa baryo at sa karatig, kaya wag mo akong pagbibintangan. Ha? Ano yan? Tingnan niyo kung anong klaseng hayop ang naglalakad na yan. Narito ako para pagbayarin ng lahat ng may sala at susunod ka na doon, Tindeng! Hindi mo ako mapapatay, Rosa. Alam na ng lahat kung anong tunay mo katauhan. Bruha na mambabarang. Hindi ka lang mambabarang, aswang ka rin, Rosa. Bakit? Natatakot ka na ba, Kapitana Tindeng? Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa nag-iisang yaman ng anak at apo ko! Hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari ang lahat ng yon, pero mas nalinawan na ako sa ibig sabihin ni Nanay na hindi na niya kontrolado ang sumpa dahil yung pala ay si Lola Ana na ang kumukontrol sa katauhan ni Nanay. Nagsipagtakbuhan na ang mga tao nang mas lumaki ang anino ng nilalang na nasa likod ng katawan ni Nanay. Anong klaseng nilalang yan? Mang Ino, bakit pa po kayo bumalik? Si Pilo kasi patay na. Ano? Si Pilo? Bruha ka talaga, Rosa. Wala kang kasing sama. Dahil yan sa kasakiman at kawalang yaan ninyo, Kapitana Tindeng. Kung hindi nyo sana inuutusan ng mga alalay mo na magnakaw, di sana hindi nangyari sa kanila ito. Kung may dapat mang sisihin, ikaw yon. At talagang sa akin mo pa sinisisi kung bakit binarang mo ang mga tauhan ko? Tama na ba si Rosa Kung hindi nyo sana ninakaw ang kalabaw nila, walang ganitong pagganti. Pero sinagad nyo ang kabaitan nila at ginamit ang inyong kapangyarihan para kamuhian sila ng mga tao. Pinatay ng Rosa na yan si Tasyo at Pilo, pati ang mga alaga kong hayop, tapos sila pa ang kakampihan mo ngayon, Ino. Masyado ka na yatang lalaso na mag-ina na yan. Baka wala mo na sila.
Kung may totoong biktima rito silang mag-ina yon, hindi kayo. Ninakawan sila ng kabuhayan at hindi lang basta hayop kundi isang pamilya, Kapitana. Hindi, Ino. Kailangan nilang pagbayaran ng lahat ng ginawa nila. Salot silang mag-ina dito sa baryo. At hindi mo ba nakikita ang halimaw na nasa likod ni Rosa? Sumpa ng lupa! Huwag mong hayaang hindi namin makamit ang hustisya! Malakas na ugong ng hangin ang narinig ko, Kabanong. Nagpupumiglas ako sa pagkakatali para mapigilan si nanay sa kung anong gagawin niya. Ayokong tuluyan na siyang maging masama dahil sa maling paghiganti ni Lola gamit ang katawan ni nanay. Ngayon ay hindi lang yan ang matitikman nyo kung paano gumanti ang lupa. Nay, huwag niyong hayaang lamunin kayo ng galit sa nangyari kay Luna. Hindi kayo masamang tao. Hindi mo ba gusto na ipaghiganti ko kayo ng nanay mo, Apo? Lola, nakikiusap po ako. Huwag niyong gamitin ang katawan ni nanay para gumanti. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa mga taong gumawa ng masama sa pamilya natin. Nakikiusap po ako. Hindi ko mapagbibigyan ng hinihiling mo, Apo. Ang sumpa ng lupa ay maniningil sa kanila sa ayaw at sa gusto mo. Anong nangyayari? Anong tunog yon? Mga yapak na mga kalabaw? Nandyan na sila? Biglang nagsisigaw si Kapitana Tinding na animoy nababaliw habang hawak-hawak ang kanyang tenga at isinisigaw na nariyan na ang mga yapak ng kalabaw. Naramdaman ko ang pagtanggal ni Mang Ino sa pagkakatali sa kamay ko. Habang walang tigil naman sa paghalakak si nanay na parabang masayang-masaya sa nangyayari kay Kapitana. Mukhang nababaliw na si Kapitana, Mario. Hindi ko po alam kung paano ko pipigilan pa si nanay sa ginagawa nila ni Lola. Andiyan na sila! Tumakbo na kayong lahat! Gagantihan nila tayo! Tumakbo pali si Kapitana Tinding habang patuloy pa rin sa pagsigaw. Nakita ko ang takot sa mukha ng natitirang alalay ni Kapitana. Habang hindi nila malaman kung susundan ba nila ito o hahayaan na lang nila. Wala nang tao sa labas ng kalsada. Ang lahat ay nagkulong sa kani-kanilang bahay dahil sa takot. Nay! Gumising po kayo! Labanan niyo kung ano man ang nasa katawan ninyo! Tama ng paghihiganti sa kanila! Anak, tulungan mo si Aling Rosa mo, dali! Dali natin siya sa kanila! Sa tulong ng panganay na anak ni Mang Ino, ay agad daming nadala si nanay sa aming bahay. Inihiga namin siya sa sala. Namumutla at pawis na pawis si nanay, kaya agad akong kumuha ng malinis na tuwalya para punasan siya. Sa kabilang banda, ay hindi ko nakitaan si Mang Ino at ng anak niya ng pagkatakot sa aming mag-ina. Sa kabila ng nalaman nilang si nanay ang may gawa ng mga kababalaghan sa Baryo San Ubaldo. Hayaan mo muna magpahinga ang nanay mo, iho. Pag nagising siya painumin mo kagad ng maligamgam na tubig para maimasmasan siya. Maraming salamat po, Mang Ino. Pasensya na po kung pati kayo nadamay sa gulo ng nangyayari sa amin. Gaya nga ng sabi ko, hindi na kayo iba sa akin ni Rosa. Ang lolo mo matalik na kaibigan ng tatay ko. Kaya parang pamilya na ang turing ko sa inyo. Ibig sabihin, alam niyo po ang nakaraan ng pamilya ko? Hindi ko lubos na alam, iho. Pero nung bata pa ako sinasabi ni tatay na isang magaling na albularyo ang lolo mo sa kapanahunan nila. Ibig sabihin, si Lolo'y albularyo at si Lola ang mambabarang? Kahit kailan, walang ginawang masama sa mga tao ang lola mo. Kahit pa sabihin natin mangkukula mo, mambabarang pa ito. Napakabait nila. Hanggang sa bigla na lang silang namatay na mag-asawa. At sabi ng tatay ko, ang tatay ni Kapitana ang prime suspect noon. Pero dahil sa kakulangan ng hustisya, walang nangyari sa kaso ng lolo at lola mo. Kaya ngayon si Lola ang sumisingil sa kasalanan ng mga taong umagrabyado sa amin ngayon. Gano'n na nga siguro nangyari, iho. Pero kung tutuusin, tama lang ang ginawa ng lola mo sa mga taong yon. Ngayon, hindi na matatakot ang mga tao na manakawan sila ng mga alaga nilang hayop dahil wala na si Tasyo at si Pilo na tirador. Sang-ayon man ako sa sinabi ni Mang Ino, pero sa puso ko mali pa rin ang paghiganti gamit ang kasamaan, lalo't kamatayan ang naging kaparusahan. Wala pa ring malay si nanay hanggang sa dalawin na rin ako ng antok. Kinabukasan ay isa na namang kaguluhan ang lumaganap sa baryo. Magsipagtago kayo! Andiyan na sila! Dalian niyo! Simulado kagabi, tumatakbo na si Kapitana Tinding sa bukid na parabang may hinahabol at ang masaklap hubot-hubad nitong tumatakbo. Hindi ko po alam kung paano ko siya matutulungan pero
Kahit si nanay, hindi rin niya makontrol ang sumpa na meron si Lola Ana eh. Totoo nga na ang kabaitan ng isang tao ay may hangganan. Dahil sa matinding galit ng lola mo at sobrang lungkot ng nanay mo muling nabuhay ang kanilang kakaibang kaalaman. Maya-maya'y nakarinig sila ng mga batang nagtatawanan. O mga bata, magsiuwi na kayo, dali! Masama ang ginagawa nyo na pagtawanan si Kapitana. Ngayon, hindi natin alam kung hanggang kailan magiging ganyan si Kapitana. Pero naawa rin ako sa kanya dahil matanda na siya tapos mawawala pa sa sarili. Yan na ang huling ganti ng sumpa ng lupa. Ang pagbayarin ang mga may sala. Nay, sana naman matapos na ang nangyayaring kakaiba sa baryo. Alam kong malaki ang pagkakasala sa atin ni Kapitana. Pero ayoko makita siyang nagkakaganyan. Kasi parang wala na rin po tayong pinakaiba sa kasamaan nila eh. Tama ang anak mo, Rosa. Alam ko ang pinagmula ng pamilya mo at alam kong hindi kayo masama. Ang tatay ni Kapitana ang pumatay sa nanay at tatay ko noon. Dahil lang sa kasakiman ni Don Gustavo sa lupa. Hindi ko man lang nakasama ng matagal ang mga magulang ko. Alam kong masakit yun para sa'yo. Pero matagal na ang pangyayaring yon, Rosa. Hayaan mong palayain na ang galit ng mga magulang mo sa kanila. At totoong anak ako ng manggagamot at mambabarang ng lupa. At si Luna ang bantay ng dugo. Ang tanging tagaprotekta ng aming pamilya pero pinatay din nila si Luna. Narinig ng mga taong sinabing yon ni nanay. May mga nakisimpatya at naawa sa sinapit ng pamilya ni nanay noon. At meron din namang hindi pa rin naniniwala na mabuting tao si Nanay Rosa. Walang humpay sa kakasigaw at kakatakbo si Kapitana Tinding na tila isang kalabaw sa gitna ng bukid. Habang inaalalayan ng kanyang mga tauhan. Hanggang kailan po magiging ganyan si Kapitana, Nay? Hindi ko alam, anak. Gustuhin ko mang pigilan, pero sa gabi hindi ko nahawak ang sarili ko. Hindi na ako ang nagmamay-ari ng katawan ko. Kung ako kaya ang magmakaawa kay Lola, Nay, siguro naman pakikinggan niya ako. Ang espiritu ni Nanay at Luna ang humahawak sa katawan ko. At hindi ko alam kung pakikinggan ka ng lola mo. Dahil ang ganti ng sumpa ng lupa ay hindi na kailanman nababawi hanggat hindi ito natatapos sa kanyang pagsingil. Bitiwan niya ako! Masaya ang maglaro dito sa bukid! Kayong lahat, hindi niyo ba ako sasamahan dito? Wala na. Tuluyan ang nasiraan ng bait si Kapitana. Hindi ko ginusto ang nangyaring ito sa kanya. Nang magdasal ako at humingi ng tulong kay nanay, ay hindi ito ang ninanais ko, kundi ang parusahan lang at konsensyahin sila para maibalik si Luna. Pero nang umagang malaman natin na pinatay nila ang nag-iisang yaman natin, ay parang kusang lumabas ang sumpa ng lupa sa puso ko. Alam ko na mabuti kang tao, Rosa. Kayo ang biktima ng kasamaan ng grupo ni Kapitana. Kaya ang mismong galit sa puso mo ang nagbigay ng signal sa nagtatago mong kaalaman. Ganun na nga po ang nangyari, Mang Ino. Nang malaman ko ang tungkol sa mga kakaibang kaalaman ng mga magulang ko, noon ay hindi ko hinangad na manahin at gamitin ang kanilang galing dahil alam ko sa sarili ko na baka hindi ko ito makontrol ng tama. At ito na nga po ang nangyayari ngayon, Nay. Wala na kaming ibang naiisip na gawin para maputol ang sumpa. Habang naghahanda ako ng hapunan ng gabing yon, ay naririnig ko ang kakaibang atungal ng kalabaw at ang muling pagsimoy ng amoy lupa. Napatingin ako kay nanay at alam kong si Lola na ang nasa katawan niya, kaya tahimik at nakatulala lang si nanay. Ang huling hagupit ng sumpa ay magaganap na. Lumakas pa ang simoy ng hangin. Sigurado akong may kakaiba na namang mangyayari sa paligid. Matatapos na ang kasamaan sa buong San Ubaldo. Ang paghahari ng angka ng mga magnanakaw ay magtatapos na. At sana nga po, ito nang huli, Lola. Palayain niyo na po yung galit niyo sa kanila. Para sa amin ni Nanay. Alam kong gusto niyo lang po kaming ipagtanggol. Pero kaya na po namin ito ni Nanay. Huwag kang mag-alala. Ang huling ganti ng sumpa ay mawawala na at magiging malaya na kayo, Apo. Hindi ko man po kayo nakilala. Alam ko na napakabuti niyong lola at nanay kay Nanay Rosa. At hindi ko po kayo ikakaya kahit na kailan. Isang nakakakilabot na sigaw ang kanilang narinig. Tapos na, Apo.
Makakapamuhay na kayo ng nanay mo ng matiwasay at walang kinatatakutan. Sa sandaling yun po, Kabanong, ay nakita ko na tila may maitim na usok ang lumabas sa katawan ni nanay at sa huling pagkakataon ay nakita ko ang imahe ni Luna sa usok na yon. Parang nagising naman si nanay sa isang mahabang panaginip nang tuluyan ng mawala ang kakaibang itim na usok na yon. Kumain na tayo, anak. Mukhang masarap ang niluto kong ginisang sardinas. Nay, ikaw na po ba yan? Oo, anak, ako na ito. Tapos na ang sumpa ng lupa. Naramdaman ko nang umalis na si nanay at si Luna sa mundo natin. Tapos na ang lahat. Babalik na tayo ulit sa dati, Nay. Oo, anak. Masama man ang ginawang pagganti ng aking lahi sa nangyari, nagpapasalamat pa rin ako sa kanila dahil iniisip pa rin nila ang katarungan na hindi natin makuha sa legal na paraan. Kinabukasan ay maaga kaming nagtungo ni nanay sa bukid para muling magsimula ng panibagong buhay. Dala-dala ang bagong pag-asa, naabutan namin na napakaraming tao sa aming sakahan at ang iba ay masama ang tingin sa amin habang papalapit kami sa kubo. Nay, ano po kaya ang meron? Bakit parang nasa sakahan natin ang lahat ng mga tao? Rosa, magugulat kayo sa nangyari. Ano po bang nangyari, Mang Ino? Diyos ko, si Kapitana Tinding po ba yan? Oo, at nakita na lang ng mga kabaryo natin na nakatali si Kapitana sa puno na para bang isang kalabaw. Diyos ko po, hindi ko alam na si Kapitana pa lang narinig kong nakakakilabot na sigaw nung gabi. Narinig rin namin ang sigaw na yon, Maria. Pero mas pinili naming manahimik na lang at baka mapahamak rin kami. Yan na ang huling ganti ng sumpa ni nanay sa kanya. Tumawag na ako ng kapulisan para mapuntahan nila ang pangyayaring ito. Huwag kayong mag-alala dahil hindi kayo masasangkot sa nangyari sa kanya. Pero paano po natin may papaliwanag sa kanila kung bakit po sa lupang sakahan namin siya nakatali? Maraming makakapagsabi na nawawala sa katinuan si Kapitana Tinding. At malamang siya mismo ang nagtali sa kanyang sarili. Hanggat wala tayong ginagawang masama, anak, hindi tayo ang mapaparusahan. Parang kumain din siya ng lupa dahil sa puno ng lupa ang bibig niya. Wawa naman po siya, Mang Ino. Mas patuloy na magiging kawawa ang San Ubaldo kung siya pa rin ang mamumuno sa atin. Leader na walang ibang ninais kundi ang gamitin ng kanyang kapangyarihan sa panlalamang sa kapwa. Tama si Mang Ino. Kung hindi nangyari sa atin ang ganitong sumpa, hindi titigil si Kapitana at ang mga tauhan niya na gumawa ng masama. Mabuti na rin ang nangyari sa kanila. Habang sumisikat ang araw sa buong San Ubaldo, ay isang nakatitindig balahibong eksena ang nasaksihan ng lahat. Si Kapitana Tinding ay nakatali ang mga kamay at paa na nakaposisyon na parang isang kalabaw. Nakadapa sa lupa, nakausli ang leeg at wala ng buhay. Marumi ang kanyang muka na tila ba pilit siyang kumakain ng lupa bago mamatay. Dumating na ang mga kapulisan. Asamahan ko kayo mag-ina. Huwag kayong matakot. Hindi kayo ang pumatay kay Kapitana. Maraming salamat po, Mang Ino, sa palaging pagtulong niyo sa amin ni Nanay. Ikaw po ang gabay namin ni Nanay dito sa San Ubaldo. Dahil mas kilala ko kayo kaysa sa ibang tao, Maria. Isang pamilya na tayo at handa akong tulungan kayo sa lahat ng oras. Dinala kami sa police station sa bayan para sagutin ang mga ilang katanungan. Gaya ng ipinangako ni Mang Ino ay tinulungan niya kami sa mga kung anong dapat naming gawin. Wala namang ebidensya na nagpapatunay na kami nga ni Nanay ang pumatay kay Kapitana dahil wala silang nakitang footprints o fingerprints namin ni Nanay. Maliban sa bakas ng paa ng isang hayop sa lupa na tila ba humila kay Kapitana hanggang sa mamatay siya. Sinabi ko naman sa inyo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon, hindi ba? Hindi niya pinayagan na malagay kayo sa panganib dahil wala kayong kasalanan. Mabuti pa'y umuwi na tayo. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko na narito pa tayo sa presinto. Tamang-tama at nariyan na pala ang anak ko. Tara, sumakay na kayo ron. Ngayon wala na po si Kapitana. Ano na po mangyayari sa San Ubaldo? Sigurado kung kukunin ng mga natitirang opisyal ang pagpapasya sa mga tao kung sino ang bagong uupo sa barangay hall. Sana kayo na lang po, Mang Ino, para hindi na po mangyari ang nangyari nun sa amin. Matanda na ako, iho. Hindi ko nakakayanin pang magpatakbo sa San Ubaldo. Lumipas sa mga araw simula nang mawala si Kapitana Tinding. Ang ibang mga kapitbahay humingi ng patawad sa amin ni Nanay
dahil sa maling paratang at ang pagkaladkad sa amin noon na utos ni Kapitana Tinding. Nang umagang yon ay nakatayo kami sa lupain ni Kapitana na ang dating malawak at malinis na lupain ngayon ay tila naging abandonadong sementeryo ng mga tuyong halamang matutulis. Sa tingin niyo po, may bibili pa ng lupain ito? Sabi-sabi sa barangay may mayayamang mga negosyante ang tumitingin sa lupa na yan pero ni isa walang gustong bumili. Dahil po siguro sa kakaibang matutulis at magagaspang na halamang tumubo sa lupa, kaya hindi nila nagustuhan ng lupa. Bukod dyan, sinasabi rin ng mga bahay na malapit dito naririnig nila na may umaatungal na kalabaw sa gabi kahit wala namang anumang hayop sa paligid. Mismong ang lupa na ang humatol. Pinapanatili pa rin ng lupa ang parusa para wala ng mga has na gumawa ng masama sa kapwa. Mabuti nga kung ganun, Rosa. Para matakot ang mga tao na may balak pang gumawa ng masama. Matindi po talaga ang naging aral ng pangyayaring ito kay Kapitana na walang kasamaan ng mangingibabaw kapag ang sumpa ng lupa ang naningil ng kabayaran. Simula noon walang sino man ang tumirang kamag-anak ni Kapitana bumili o lumapit man lang sa lupain na yon. Gabi-gabi pa rin kasing nakakarinig ang mga bahay na malapit roon ng yabag ng kalabaw at ang nakakatakot pa ay gumagalaw daw ang matutulis na damo na parabang may nagbabantay pa rin sa lupain. Tahimik na ulit, Nay. Kailangan pa ba nating umalis dito? Oo anak, hindi natin hiniling ang paghihiganti pero palaging may nakikinig sa inaapi. Hindi man tayo lumaban ng marahas pero may lumaban para sa atin. Si Lola Ana at si Luna. Pero sa tingin mo, Nay, tapos na ba ang lahat? Ang kasamaan anak, laging may kapalit. Pero ang mabuti, lagi ring may proteksyon. Basta't hindi ka gagawa ng mali, hindi ka pababayaan ng lupa. Maya-maya'y may kumatok sa pinto. Nay, si Mang Ino po. Ano? Hindi ko na ba talaga kayo mapipigilang mag-ina? Gusto po naming magsimula ulit ng anak ko sa panibagong pahina ng aming buhay. Hindi po namin malilimutan ang kabutihan ninyo sa aming mag-ina, Mang Ino. Tama lang ang desisyon ninyo. Marami ng mga mata ang nakatingin sa inyo dito. Lalo't alam nilang may kakaiba sa lupa at espiritu na pumoprotekta sa inyo. Pero ayoko naman na palayo-layo pa kayo. Kaya may lugar ako sa kabilang baryo. Malinis, tahimik at walang mangi-istorbo sa inyo ron. Talaga po, Mang Ino? Pwede po kami doon? Abay, oo naman. At sa inyo ko na ipaubaya ang lupang yon. Ramdam kong mas magiging okay kayo doon. Mang Ino, hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Hindi naman ako tumutulong dahil may kapalit Matagal ko na kayong kilala. Mabuti kayong tao. Nagkataon lang na may mga taong hindi naging mabuti sa inyo. O sige na, at ihatid ko na kayo ron. Ipinakita sa amin ni Mang Ino ang lupain. May puno ng mangga at sariwa ang mga damo. Tahimik ang baryo at napakasarap ng simoy ng hangin. Parang tamang-tama at nakikiayon sa panibagong buhay na bubuuin namin ni Nanay. Hindi man namin nakalimutan ang sugat ng nakaraan at pagkawala ni Luna sa amin, ay napatunayan namin na may mga taong kagaya ni Mang Ino na handang tumulong kahit walang kapalit. Sa kasalukuyan po, Kabanong, ay isa na akong kapitan sa isang bayan dito sa Kabisayaan at ipinatutupad ang katahimikan at pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Mahirap man o mayaman. Hanggang dito na lang po ang aking istorya at sana po ay nagustuhan at may napulot kayong aral sa karanasan kong ito. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Bago po tayo magwakas, salamat po sa mga sumubaybay sa kwento natin ngayong araw na ito Sana po ay nagustuhan niyo po ang kwento at may napulot po kayong aral. Kung okay po sa inyo yung kwento, maaari lang po sana'y mag-subscribe po yung mga bago lang po sa channel natin na ito at pindutin niyo po yung notification bell at palagi po kayo nanonotify kung meron tayong mga bago mga videos. At kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, iniimbitahan ko po kayo na puntahan ang ating mga ibang channel. Ang mga kwento ni Kabanong kung saan mas mahaba po ang kwento natin dito. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at mag-comment at mag-like. At kung medyo nabitin pa rin po kayo, puntahan po natin ang bagong-bagong channel natin, ang Kabanong version 2.0 kung saan meron pong gumagalaw na mga images na doon
At meron pong narration na may music and effects, kaya mas maganda. Sana rin po yung mag-subscribe kayo para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At para hindi po kayo mahirapan sa paghahanap ng mga channel na ito, ilalagay po namin sa description o sa pin comment ang mga link ng mga channels. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!